monthsary namin today. So as we celebrate our monthsary, matagal na namin pinaplanong gawin to. We will skydive today. So magbibili na ako bago tayo sumakay doon, ha? Parang ferry ko to, no? Pang gago, no? Ipasa ko lang sa showtime. Smile, mother. Oh, look at that. Oh, pa! Ay, ang ganda, Day! Sigaw, Happy New Year, Nay! Happy New Year! What's up mga GV, this is Ultimate VG Girl VG. Tama kayo sinabi ko. What's up mga GV, this is Ultimate GV Girl VG. And for today's video, nandito tayo sa Dubai. And we're going to experience the Dubai Fountain Lake Ride. Halika na, mother! Ayan na po, so unti-unti na po natin mararanasan ang kanilang version ng Pasig River. Titignan natin kung magkaibahan ng Pasig River ng Pilipinas dito sa kanilang pabangka dito. Yay! Ang saya, sobrang saya nito. Grabe. Sobrang grabe. I'm overwhelmed. I'm blown away. Blown away? Baka blown away lang. Grabe yung pa-showtime ng Burj Khalifa. Ano yun? Pang-araw-araw lang nila yun? Diyos ko. Sa Pilipinas, nakakaranas lang na ganyan pag bagong milenyo. My God, ang saya! Sobrang saya nito, ah! Oh my God, sobrang exciting. So what can you say about Dubai so far? On our first day? I know, right? Look at that! Walang water lily! Walang lumulutang na plastic! At higit sa lahat, walang durog na tae. Walang amoy! Walang amoy! Kasi to begin with, hindi naman talaga to ilog. Dagat to eh. Ha? Dagat? Ay, sino kayo? Mga bakla, 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 bakla! Hindi magaganda ang picture. Oo. Alika dito kayong dalawa, dali picture. Picture tayo ulit.
So we're gonna watch the fountain here. Oh my God, look at that! Oh my God! Woohoo! Wow! Look at that, Mother! Isn't it amazing? Mother! Okay, amazing. Wow! 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 Ano yung Wow! background? Wow! 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 Ano yung background? We're just so blessed that we get to experience these things. Thank you, Lord. Yeah, Lord Jesus Christ, we give you thanks and praise. Thank you so much for this moment. You're such a good vibration! Perfect. Thank you. Yeah. Dadali natin si nanay sa aquarium. Kasi magmula nung bata siya, yes, nung bata siya, hindi magmula nung maliit pa siya, kasi hanggang maliit pa rin naman siya. Magmula nung bata pa siya, hindi pa daw siya nakakakita ng aquarium. Ayan yung aquarium na, lumapit ka para makita mo yung aquarium. Kita mo yan, may salamin, may tubig, maraming isda. Ang tawag dyan, aquarium. Nakita mo yung lumalangoy. Isda yun. Diyos ko, nagtitipid tayo doon sa maliit na area. Ito pala na yung malaki. Ayan. That's the giant aquarium. Aquarium yan. Kaya lang sobrang laki. Kaya ang tawag dyan ay giant aquarium. Say it again. Giant Giant, ayun ang mga aquarium. Pakinig ka muna sa akin. You're not listening very well. Giant aquarium. Okay. Giant aquarium. So sa loob po makikita niyo mga pampano. Sa labas makikita niyo ang pampanot. Pampanot! Tawan-tawa, mother. Tanong mo kung libre bata. Hello po. Libre ba tong bata? Wala pa tong 5 feet. Ay, tama-tama may cage. Pwede kong iwan yung nanay ko dyan sa loob. 3 hours lang magsha-shopping lang ako, iiwanan ko lang yung nanay ko doon. Malaki ka na, kaya-kaya mo yan. Labanan mo sila, tandaan mo, ikaw ang unang girlfriend ni Aquaman. They are small blood otters, also known as ionic scenarios. They are the smallest otter species in the world. We do have 19 penguins inside, 10 female and 9 male. Iba't iba yung penguin, may maliliit, may malalaki, yung iba naka-wheelchair. And then we do have like baby seahorses. Yeah, shark egg, it will hatch after 5 months. Seahorse! Yeah, actually, seahorse, they are not a good swimmer. That's why they do have long tail. Grabe ko sa pamilya mo. Sakit ka rin magsalita mo. And yeah, corals, they provide home and food Alam mo for ba these si small Dory ang fishes. isang bigorny? Daming fish. Pampano? Daming pampano. Pero isa lang ang pampano. Thanks to them, they were the ones who assisted us. Happy si Nanay. Ang mga breadwinners ng Dubai. Yes! Another day, another sleigh here in Dubai. So nabitin si Nanay doon sa bangka, doon sa fountain. Kaya, we're here in Marina. Yate naman daw ang trip ni Mother. Bago siya mamaya pumunta ng desert, sasakay daw siya ng camel. Ano yun? Pagod na siya agad, so uuwi na kami. Ate, ba't daw na sapatos? Ano pong meme? Aalisin ang sapatos? Yes po. Eh kung yung panty na lang ang alisin natin.
go. Are you ready? Sana mo kung isukat ko na itong ice cream. Hello, madlang people! Nandito kami ngayon sa Dubai. ABS-CBN Music, sa music ko. Ah, best of Vice Ganda. Ha? Oh, sorry. Do you know Vice Ganda? My friend, do you know Vice Ganda, my friend? Agad? Bumpanot agad? Oh! Very good. How's the experience? Ay, ang ganda, ang sarap. Tawa ko kay Boy. I'm thirsty. Si nanay. Ikaw kasi nagpapatawa. Masakit balakang mo? O hindi pala, o higa ka lang. A horse camelback riding. So kayo nakakita ng horse na nagka-camelback ride. Pang ilang Dubai ko na to, pero ito yung first time kong sumakay ng camel. What's up mga GV? This is Ultimate GV Girl VJ, and for today's video, syempre nandito pa rin tayo sa Dubai at nandito tayo sa harap ng Skydive Dubai! Diba? Another day, another slay here in Dubai. Monthsary namin today, so as we celebrate our monthsary, matagal na namin pinaplanong gawin to. We will skydive today. Ito na, so nag-prepare ako. So hindi to talaga pwedeng mag-helmet. So nagpagupit ako kay Bern today, kara-karaka. Buti madala siyang gunting dito sa Dubai. Pagupit ako, so back to Showtime Season 1 Fest and style. So do you like my fit for today? Absolutely. Ready to go. Let's do it. Have fun. So magbibili na ako bago tayo sumakay doon, ha? Kung ano man ang mangyayari, make sure masya-shampoo at saka mabablower ang mga wig ko every morning. Pagkatapos ng ma-shampoo at saka mablower ang mga wig ko, ilalagay ko ito sa ulo. Pagkatapos ng sipayan na. Okay. Hindi, paglagay doon sa ulo, paglalaro mo. TikTok muna. Yes, tiktak mo rin, tiktak mo na. Jose, welcome to Skydive Dubai. How are you? Thank you, I'm good. How are you? I'm good, thank you. First time skydiving? Yeah. And how are you feeling? Excited, nervous, but I'm having a lot of fun. As early as now, the moment I woke up today, I've been anticipating doing this, and I'm really glad. I'm so excited, so let's do this. Have fun. Thank you.
Super, super, super. This Nice is job. so liberating. Yes. What do you think about the view? Beautiful, majestic. Let's go. Super fun. I'm loving it. Have some more fun. Welcome back! Thank you so much. So, last lunch natin dito sa Dubai bago tayo umuwi bukas ng umaga. At dahil nasa Dubai tayo, hindi tayo pwedeng hindi kumain ng Japanese. What? Ang best food talaga nila dito sa Dubai is Japanese. Charot! Ito po, ikunin niyo na po. Ito ha. Alpaca go po. Ito po. 1, 2, 3. One more. 1, 2, and 3. Thank you. Paingat kayo kayo! Ano yung sabihin na? Iyayabang niya lang yung ano niya. How much this one? The last price. The super duper last price. This is the last one. You bought already. The 900. I get both. I know. I cannot eat too much. I get both and I will promote your store. I know. Yeah, thank you so much. Yeah, so you remove it. So we spent 7 days here in Dubai. 7 days ba? Tama. Umalis kami ng Pilipinas ng 21, tapos umuwi kami ng 27. Almost 1 week. Ayan. Ito yung binakabakasyon namin dahil hindi kami nakapagbakasyon nung holiday season dahil sobrang busy ko sa pagpopromote ng And the Breadwinner Is. And before anything else, I would like to say thank you very much to everyone na nanood ng And the Breadwinner Is. Maraming salamat po for making our movie #1 sa Metro Manila Film Fest. Ang saya-saya ko na maraming nakapanood ng pelikula dahil pinagmamalaki po talaga namin yung pelikula na yon. Isa siya sa mga pelikulang alam kong mag-iiwan ng malalang marka sa lahat ng makakapanood sa kanya. At isa na ako doon. Napakalaki ng effect sa akin nung paggawa ko ng pelikula ng And the Breadwinner Is. Ang dami kong natutunan sa buhay ni Bambi Salvador at ng kanyang buong pamilya. Ang dami kong na-realize mga bagay na matagal nang nangyayari sa akin, mga bagay na pwedeng mangyari sa akin dahil sa mga pangyayari sa karakter ni Bambi Salvador. At yun din ang dahilan why I'm spending this time with my family. Kasi bukod sa napaka-stressful ng showbiz industry, bukod sa nakakapagod yung trabaho namin, physically, mentally, emotionally, isa sa pinakamalaking hamon na hinaharap ko sa pagiging si Vice Ganda, yung knowing when to stop for a while. Yun ang isa sa mga
pinaka mahihirap na hamon na hinaharap ko magmula nung nag-showtime na ako, magmula nung naging si Vice ganda na ako sa showbiz. Hindi ko malaman kung kailan ako hihinto panandalian. Hindi ko alam kung kailan ako slow down, magpo-pause, magpapahinga. Hindi ko alam kung kailan ako makapagbibigay ng mas mahabang oras sa mga tao at sa mga bagay na talagang may halaga sa buhay ko. Lalo na pag feeling mo nagpipeak ka sa career mo, parang nangihinayang kang huminto, nangihinayang kang magpahinga o magpalampas ng mga pagkakataon kasi natatakot ka na baka hindi na siya bumalik. Lalo na kung ang tagal-tagal mo nang nag-aantay ng opportunity. Pag dumating yung break na yun at opportunity na hinihintay mo, ayaw mo na siya kang pakawalan. And nakakalunod siya at times. Hindi mo siya malaman kung kailan ka magsasabi ng, wait lang, family muna ako. Teka lang, pahinga muna ako kasi uuwi muna ako sa bahay namin. And isa talaga sa mga na-realize ko yung money and fame can be overwhelmingly tempting. Ayaw mong bumitaw at dahil sa ayaw mong bumitaw sa kanya kahit sandali lang, marami kang bagay o mga tao na talaga napapabayaan at hindi nabibigyan ng halaga, lalong-lalo na yung pamilya mo at yung sarili mo. Maraming times na pagod ka na pero ayaw mong bumitaw kasi nanghihinayang ka sa pera. Kasi isipin mo na, hindi ko na to kikitain ulit pag pinabayaan ko to, pag pinakawalan ko to. Nanghihinayang ka sa pagkakataon kasi sabihin mo na, ang daming taong nag-aantay ng ganito na mangyari sa kanila tapos mamimiss ko yung ganon. Lalo na nung nagsimula na ako sa Showtime. I love Showtime so much. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya at di ko siya mabitawan, na ipagpapalit ko yung mga mahahalagang panahon ko para sa sarili ko, para sa pamilya ko. Minsan, gusto kong magpahinga, gusto kong umalis kasama yung pamilya ko, pero iniisip ko lagi, paano yung Showtime? Paano ako absent? Pag umabsent ako ng matagal, anong mangyayari dun sa programa? Baka mangarag yung segment, baka bumaba yung ratings. Lalo na sa punto namin ito sa Showtime, parang magmula nung nawala yung franchise ng ABS-CBN, para kaming laging nangangapa sa dilim, para kaming laging nasa kalagitnaan ng bagyo na hindi namin malaman kung paano kami makakasurvive. At dahil sa sitwasyon na yon, hindi ko siya mabitawan. Hindi ko masabing, teka lang, aalis lang muna ako, magbabakasyon lang ako. Kasi parang lagi kaming nanganganib. Anytime parang pwede kaming mawalan ng time slot. Anytime pwede kaming mawalan ng istasyon kung saan kami umeere. Anytime pwedeng bumaba yung ratings namin at pag bumaba yung ratings namin, baka hindi kami i-renew. Yung gano'n, sa sobrang iniisip ko lagi yung Showtime, hindi ko talaga napaglalaanan ng oras yung sarili ko. At yung sarili ko na makasama yung pamilya ko, yung nanay ko. Nung pinanood ko yung The Breadwinner is, sobra talaga yung iyak ko dun sa scene na namatay si Bambi. Lalong-lalo na dun sa scene na nilalabas yung kabaong niya dun sa bahay. Yun talaga yung pinakamalala kong hagulgol. More than dun sa mahabang confrontation scene, yun talaga yung hinagulgulan ko na parang, putang ina, hindi yun yung pahinga na deserve ni Bambi. Hindi siya dapat umabot sa mamamatay siya para makapagpahinga siya, para matupad niya yung pangarap niya. Kaya sabi ko, hindi. Bago maging huli ang lahat, as much as I can, I will spend time with myself to rest. I will spend time to just, just be here, sitting down, hindi masyado nag-iisip. Tapos ini-enjoy yung ganitong mga kagandahang nilikha ng Diyos, di ba? Yung hangin, yung dagat, yung mga ganitong kapaligiran, di ba? Kailangan ko itong ma-enjoy, di ba? Magsuspend man ako ng malaking pera, I don't mind. Kasi pinagtrabahuhan ko naman na to di ba? Parang mahigit ilang dekada na akong walang huhumpay sa pagtatrabaho para makaipon. At ngayon nakaipon na ako, i-enjoy ko na to. Itong ganitong pakiramdam, di ba? Parang deserve ko to. Deserve ko to. At yung oras kasama si Ayo ng ganito na kami lang. Tapos yung pagkakataon na maranasan din ni Ayo na makapagbisikleta sa mga ganitong klaseng lugar. Ang saya-saya kong nakikita yun na na-experience niya. Yung pagkakataon na makita ko yung nanay ko na experience to, yung mga kapatid ko, yung mga pamangkin ko, yung mga kaibigan ko. Ang sarap sa pakiramdam. Ito yung moment na kailangan ko nang ma-experience at ma-enjoy yung fruits of my labor. Yes, we have to be working hard. We have to hustle. We have to find a living. The most important thing is to live. Kailangan damahin natin yung buhay. Lalong-lalong na kung nagtrabaho ka talaga ng patas at malala. Sa showbiz, pag malaki yung bayad sa'yo, ang hirap magpakawala ng racket. Pag malaki yung talent fee mo, ang hirap magpakawala at umabsent sa show. Kasi isipin mo, shit,
ang laki yung mawawala sa akin. Magkano yung talent fee na mawawala sa akin. Pero dahil sa pagkapit mo na yun sa salapi, may mas mahalaga kang bagay na mamimiss. Ang sarap din sa pakiramdam na little by little, I am learning to say no to the temptation of money and opportunity. Dahil buti na lang din na nakapag-ipon-ipon naman na ako. So hindi na ako dapat yung masyadong taing-tae at mukhang pera. So, yun ang kahalagahan din talaga na sa maagang panahon, nakapagtrabaho ako at nakapag-ipon ako para dumating ako sa puntong to ng buhay ko na, wait lang, palampasin ko na muna yan. Pahinga muna ako. Haharapin ko naman muna yung sarili ko at yung pamilya ko. Sasamahan ko naman muna yung sarili ko, i-enjoy ko yung sarili ko at yung pamilya ko. And this is the moment that I am so proud of myself. And I am very happy to be spending wonderful, meaningful, fruitful, and beautiful moments with the people I truly love. Ang sarap din i-enjoy itong regalo sa atin ng Diyos, yung magandang hangin, magandang panahon, yung araw na ang sarap tumama sa mukha, hindi masyadong mainit. Kasi ang ganda rin ngayon ng season dito sa Dubai, maaraw siya pero malamig siya. So, sapat lang siya. Hindi katulad yung usual humid na season sa Dubai na parang hindi ka makahinga, walang hangin, tas ang init-init, tas tuyot. Ito ang sarap-sarap talaga ng weather. And as we enjoy this moment, resting, shopping, eating, walking, lifestyle, we praise Jesus for all of these. Thank you so much, Lord Jesus Christ, for giving us so much, for blessing us so much. Thank you so much, Lord Jesus Christ, for giving me a beautiful family, a beautiful, wonderful partner, a beautiful life. Thank you so much for lending me this talent na nagamit ko para makahanap ng maraming oportunidad, magkaroon ng magandang hanap buhay at magkaroon ng magandang buhay. Maraming salamat, Lord Jesus Christ. As I celebrate and as I enjoy these moments, I praise you and I glorify you. Thank you very much, Lord Jesus Christ. And to more moments with myself, with Ayon, and with my family. Love you. Ito talaga yung masasabi kong GV lang.